Floating static route. So in regards with the static route mga idol, meron din tayong tinatawag na floating static route. Simple lang din ito. Ibig sabihin lang meron tayong backup static route or static default route na nakaset sa router. So by using floating static route, magkikreate pa tayo ng another static route na pointing naman sa ibang IP or ibang interface para magsilbing backup or redundant path ng mga traffic or request na wala sa ating routing table. Kung mag-fail man yung first or primary static default route, papalo or lilipat lang sila sa nakaset na floating static route. So, let's have an example. Alright? Okay. So, dito sa ating sample topology, makikita natin, meron tayong dalawang routers connected kay R1. So, si R2 and R3 to show a simple application ng floating static route. So, here's what we need to configure on R1. Right? Then, enable. So on R1, global config, then IP route 000, 000, 0, then 172.16, then 2, and then SE0, and then 5, enter. And then on R2, lalagyan din natin siya ng return routing protocol, then global config, then IP route 0000, 0000, 172.16.10, 610, 1. And on R3, enable global config IP route 0000, 0000, and then serial 020 space 5. Alright, okay. So, kompleto na tayo ng ating configuration. Okay, so to show IP route. So, meron na tayong static route na connected sa serial to 0 ni R1. Okay. On R2, to show IP route. So, meron na rin tayong static route via 172.16.10.1 ni R1. Alright. Okay. So, kay R1, do show IP route. Then, meron na rin tayong connected na 172.16.10 to kay R1 na static route. So, bakit wala yung serial na ni R3 dito sa ating routing table ni R1? Okay. So, hindi natin makikita. Why? Pero dito kay R1, kay R3, nakikita natin na connected siya kay R1. Alright? Okay. On the configuration na makikita natin, we set default static route kay R1. So, lahat ng request at traffic going to network na wala sa kanyang routing table is maro-route sa IP na 172.16.10 2. So, gets ba? So, if in case mag-down si R2 or yung interface ni R2 na may IP address na
172.16.10 2 ay lilipat ang traffic natin or ang default route natin to R3 using the interface serial 20. Alright? Okay. So, in this case, si IP route ni 00000 serial 020-5 ang ating floating static route or floating static default route. Okay? So, para saan naman yung 5 sa dulo ng config natin? So, ito yung to tell the administrative distance na 1. Kaya yung unang static default route natin na papuntang 172.16.10.2 na pinaka-primary static route kasi it is using default administrative distance. Then dun sa pangalawa na nag-set tayo ng 5 para siya ang sasalo ng mga default route in case mag-down yung una. Okay? So, nagets mo ba, idol? Okay. So, ngayon iti-test natin siya. Ano nga yung test? 2 to 3. So, piping natin si 2 to 3. Ping 2 to 3. Ping! Alright. So, napiping na ni R1 si... So, isa pa. One more. Okay. So, dito dumadaan yung packet natin. So, kay R3, susubukan natin siya i-ping. So, 334. 334. Wala, hindi siya napiping. Wala, dead. Ngayon ang gagawin natin, susubukan natin i-down si FA00. I-down lang natin siya. Interface, FA00, and then shut down. Right? So, ang gagawin natin, ipiping natin si 334. Yun, gumana siya. Lumipat yung packet papunta kay R3. So, siyempre, nag-down nga si R2. So, pero pag binalik natin si R2, R2, and then, no. Right, para lang to sa mga basic idol ha. Kung medyo magaling ka na, turuan mo na lang kami. Sinishare lang naman natin yung ating konting kaalaman. Just a little bit. Alright? Okay. Alright. So, try natin balikan si 334. So, wala na. Dead ball na. Request timeout na. Lumipat na yung packet niya papunta kay R2. So, that just it. So, I hope this time, tatagdagan na naman ang kaalaman mo about routing.